Good morning at good day sa inyo lahat at ikaapat na araw na pag-iinsayo natin at kailangan po natin to sa darating na ride namin ay mag-before and after ako at alam nyo naman po kahabaan ng halsima ay napakalupit hanggang bugyas. Ito po papaning po tayo ng Aguila Base. Dito po tayo dadaan. Uy sana all may sponsor ng salamin at saka ng helmet. Ang helmet ko pang gagamitin na yan medyo pasuko na yan, puro na lang po ang tawag dito yung yung dumidikit na tie ba yun? Yung basta yun, yung parang plastic na pwedeng pang posas. Yun po, may maliliit na yan. At syempre, ito po yung ating boy. Kailangan nating ingatan at tayo iniingatan yan. Medyo mababa lang po ito. Ito na po kami sa entrance at dyan po yung gate na kailangan nyo mag-register at kailangan nyo po magbigay ng ID at 30 pesos sa mga senior citizen at saka po yung pwede pang PWD po manik. Ay meron pong discount. At ito po, dire-diretso lang po tayo dyan. Ang una nyo pong dadatnan dito, ang madadaanan ay flat tracks. Tapos sumunod po ay yung meron pong bilihan ng tawag dito, basta yun, may mga kainan po doon, bilihan ng buko. Pero syempre, hanggang Aguila Base po tayo. At medyo sa area po ito ng flat tracks. Napakasarap po dito pumadyak. Mount Makiling po ito. Papunta po ito ng Peak 2. Dito po ay hindi po pwedeng wala kayong guide. Dahil po ay pwede kayong maligaw doon sa taas o hindi makabalik o maaksidente kaya hindi po sila napayag. Doon po sa may gate at sa may register ay pwede po kayo doon sumakay sa motor 100 po at kung ayaw nyo po maglakad. Pero syempre nandito ka rin lang naman at magma-mountain climbing or papanik ng bundok ay kailangan mo po talaga dito ay maglakad ka. Kahabaan ng ito ay pagdating po sa Aguila Base ay putol na po yung semento na to. Pagdating po doon sa may Aguila Base papanik po ng Mountain Peak Peak 2 ay yun po ay trail na po yun. Talagang kailangan nyo na po mag-ingat doon at kailangan din po ng mga tourist guide doon o guide. At doon nga po kami kakain kay Ate Maricel at kay Kuya Lando na binati kami ni Maratoni. Shoutout din sa iyo. At yun nga po, ito dire-diretso lang po tayo. Medyo namamahit na po tayo. Kailangan po natin magbawas ng timbang kahit po kagabi ang dami ko po nakain sa pag-alis po namin ni Kuya Jeff. At yun nga po, dire-diretso lang po tayo dito. Napakalamig po ng panahon na yan. Nakakasalubong po namin sina Jed, Kim at si Utol Toto Haka. Napababa na po sila. Kami naman po tinanghali ng gising dahil puyat kami ni Pinsan Chino. Kailangan namin mag-practice at mag-ensayo para sa narating na laban. At yun nga po, ito. Nakakita nyo naman po, medyo pahingalingan na tayo. May nakasabay po kami dyan at may nadaanan kami. At marami pong dumaan at pumanik na dyan na nauna na walking. Yung mga nadaanan po namin, mga nakagbabike, ay medyo nagpapahinga. Tapos tanong lang po sila ng tanong. Medyo may kahabaan po ito. Kulang-kulang 8 kilometers po ito na ang recover nyo lang po ay kakapiraso. Wala pang 100 meters o 50 meters lang na recovery. Ahon-ahon na po kagad, hindi naman ho ganun kataas, may ilang gradient lang po, 15 to 20 lang po ata itong gradient na to, at medyo mahaba lang po. Talaga naman ito po ay nakita nyo mga si Pisan Chino nasa huling-hulihan dyan. Siyempre tinetesting po yung camera insta, at ito nga po, medyo may kahabaan ito. Ito po ay lagi ako dito nagdadala ng baong damit dahil po pagdating po sa taas at doon po sa pahingan sa may Aguila Base ay sobrang pawis nyo talaga hanggang egg. Sobra po kasi dito na to, hahaba ng hindi naman po talaga malibel yung kalsada. Puro lang po ahon-ahon na medyo mababa ang gradient, may tataas na gradient. Ayun na, hindi syempre tayo, hindi po natin alam yan dahil wala po tayong speedometer. Basta ayan, nakita nyo naman po kung gaano kaganda. Tapos may mga dadadaanan po kami dito ng mga bawal nga lang pong kunin, mga orchids, siyempre kailangan pa ipagpaalam. Tapos sabi sa akin ni Kuya Lando, meron daw mga baboy ramo rito na hindi naman pwedeng hulihin at nasa wild lang at hindi ko kayo makakababa dito at hulihin kayo ng mga forest guard. At yun nga po, syempre bawal daw po, kaya po sabi ni Kuya Lando, yung nagtitinda doon sa taas, yung may tindahan, nasira daw po yung mga kanyang gabi tsaka ube dahil kinain ng mga baboy ramo kung tawagin. At yun nga po, kaya pala habang napanik kami dito, parang may baboy, yung pala mga baboy ramo pala, yung mga wild pig kung tawagin. Siyempre, mga kulay black yun. Tapos may pangil, pero hindi po namin nakikita. At dito may nadaanan po si Pinsan Chino dito, Barting Taas, na meron po dun sa may kulay orange na at may nadaanan po siyang ahas. At sabi naman po ng mga taga rito, pangkaraniwan na raw po yun yung ahas na madadaanan nyo rito. At siyempre, bundok po ito. Kaya ayun, may tatawid daw po talaga.
Ayan, habang pumapalik tayo diyan, medyo pinagpapawisan na po tayo at siyempre hindi tayo magbo-bloopers. Ayan, nakita niyo po ang laki ng mukha natin. Akala mo talaga naka-point 1 po 'yan. At siyempre ayan, kita niyo naman po yung mantika ko, labas na labas na. At kailangan po nating magpapawis at alam nyo naman. At syempre, shoutout nga pala po sa ating family OG, kay Mama Mia, Dana Hutut, Berry Grace Villapando, Cheryl Lourdes Pabalate, Elvis Paulagay, Marlet Sebastian. Shoutout sa inyo, sa mga tropang OG family. At syempre kay paring Jervis at kay paring Arvin. At alam niyo naman po dito, dire-diretso lang po tayo dito. At kay Pinsang Kadyo Bernard Sensil, kay Sir Gilbert Abigire at kay Miss Aguirre, shoutout po sa inyo sa family nyo. At kay paring Arnold Dabier, paring Eugene Valentino, paring Joseph Katapang, kay paring Topper Sarmiento. Siyempre, dun sa mga tropahan natin dyan. Si Bernadette Solera, kamukha ni Ate Entang, at si Beron Lucas, shoutout sa inyong dalawa at magandang Sunday sa inyo. At yun nga po, huwag niyong kakalimutan sa mga gusto magpabook at maligo dito po sa Bukal, Pansol. May mga legit agent po sa mga Pansol. Sa Pansol na pwede ko kayo maligo pero wala pong mababang budget dahil po ngayon sa panahon ngayon mataas na po lahat ang budget. At syempre, huwag mawawala po ang KMCA Resort. KMCA Lagoon, KMCA Nagomi, KMCA Docks, KMCA RNG, KMCA White House, KMCA JP at KMCA Lagoon. Ayan po, Luke Monet Castillo. Ayan po si Ate Monet. Siyempre, alam nyo naman po. Tsaka si Ate Janet, pwede ko kayo magpabook doon. At siyempre, alam nyo naman po dito, pagka pumanik po kayo, medyo malamig po. Tapos mag-ingat lang po kayo sa mga pababang sasakyan. Pero kalimitan po makasalubong nyo rito ay mga motor. Ayun nga po, tinaga namin ni Pinsan Chino rito. Habang tinetesting niya yung Insta360 niya, sana all. Ayan, ganyan po kaganda yon. Weather at po yung makikita nyo rito, kaya ingat-ingat lang din po kayo, baka mabagsakan kayo ng sanga lalo pagka naulan. At pagka po lalo na malakas ang hangin at saka pag may bagyo po hindi naman po nagpapapasok dito at hindi naman po nagpapapanik. Marami na po kami na overtaken dito at nakasabay na naglalakad, may foreigner, may Chinese, may Hapon. At yun nga po sa ang galang nila na good morning po. Ayun naman na masarap na pakinggan sa mga ibang lahi na meron po. Siyempre, traditional ng Pilipino po. At syempre, ayan, dire-diretso lang ang pagpadyak natin dyan kahit medyo nakakapagod na dyan. Tapos mahaba pa po yan. Wala pa po tayo sa kalahati na yan. At lahat na nakikita nyo yan ay syempre ay nakikita nyo. Hindi, joke lang po. Wala po muna tayong marites. Panay lang po yung ensayo natin at kailangan po natin na magpapawis. Ang tuhod natin kailangan palakasin. Hindi po pwede basta talaga na basta na lang kayo pipidal pagpapunta doon kahit anong lakas nyo. Hindi naman pwede po na syempre maaabala dahil meron kayong target kung kailan kayo makakarating doon at kung saan kayo dadaan. At ang dadaanan namin ay syempre alam nyo na. Ayan si ate, pinakaway ko pa siya dyan. Sabi ko, ate, okay lang yan, malapit ka na mahimatay. Tawa po siya ng tawa. Ayan si ate. Siyempre, alam nyo naman po, ayan pa, nagwo-walking lang po sila dyan. Wala po silang guide, kaya hanggang Aguila Base lang po yan. Dito naman po, pwede naman po kayong hindi dumiretso sa may papuntang Peak 2, hanggang dyan lang po kayo sa Aguila Base at dyan sa Mangkailing Forest, pwede naman po yun. Basta may entrance po rito, 30 pesos. Ayan si VP Sanchino, hinabal po ko, napakatulin po yan, napakalakas po. Dito po, medyo nakakalahati na tayo, medyo nalalapit na tayo. Pagka nakita nyo po yung bahay na mayroong bakod or may mga nakaparada, ibig sabihin nyo, nalalapit na po kayo sa recovery. Nasa kalagitnaan na po kayo dahil po yun ay malapit na po dun sa unang mga tindahan. At ang dami na po namin nadaanan dyan, nalampasan, hindi ko lang nag-video. Siyempre, tayo ay nagpapakit lang at alam niyo naman po, dito naman po ay wala pong bawal. Basta kayo papanik lang magpapapawis, basta mag-registered lang po kayo. Ayun nga po, may mga bayad na po dito. At syempre, ito po ay parte pa rin po ng UP Los Baños. Kaya lang po, papunta po ito ng Mount Makiling. Ang tawag po rito ay papuntang Flat Rocks, Mud Spring, tapos Makiling Forest. Tapos yung dulong-dulo po nito, Peak 2, yung bago doon pumanik po ng Peak 2 na Welcome to Jungle, ay Aguila Base. Yung Aguila Base na po yan, dati pa po namin pinapanik yan. Medyo pagdating po rito ay medyo lupa-lupa pa yan. Ngayon po ay sementado na, kaya masarap pong pumanik. At talaga naman pong pagka naman sinolid nyo po talaga na panikin to, mapabike at mapalakad kayo o walking. Ang lupit nyo talaga, pawisan kayo ng gusto. Ayan, nakalampas na po kami. Nandito na po kami sa may magandang parte na may parke. Nandito na po yung
Mud Spring, hanapin nyo na lang po dyan. Pagpasok nyo naman po dito, may mga 500 to 1 kilometer pa po yung 500 meters to 1 kilometer po yung papasukin nyo para makapunta po dun sa Mud Spring at saka dun sa Flat Rock. Sa Flat Rocks naman po, pwede kayo maligo. At yun nga po, syempre, bawal po magkalat dito. Ingat-ingat na lang din po tayo. Dito naman po, ang dami naman pong bahayan dito at may nakatirang konsyal dito. Kaya safe na safe naman po dito. At lahat po naman ng pumapanik dito ay naka-register. Tsaka yung mga, dito, guide. At tsaka yung mga tindahan ay mga, naka-report po yung mga yan. Kaya hindi po pwede dito na nakakatakot po. Tapos, syempre, sa madaling araw, pwede na po kayong pumasok dyan, alas 5 o alas 6. Basta yun. Tapos sa hapon naman po hanggang alas 2 lang ang pagpanik. Alas 4, pababa na ulat. At pagka pa mahal na araw, pwede po kayo dito pumunta at libre po, walang guide. Ayun ang pinaka-libre nila, mahal na araw kasi marami po napunta. Ayun, paglampas po natin doon sa may mga, napuno na yun, na mapuno-puno ng orchids. Lalampas din po tayo dito sa kulay orange. At yun nga po, tatambay tayo. May mga nakakwentuhan po tayo at nakamarites sa taas na mga nagwo-walking din. At yung taga Zamboanga, sad siya dahil hindi ho talaga siya pinapasok, kailangan ho talaga ng guide. At yun nga po, sabi niya taga Zamboanga po siya, pero makakwenta mo doon at kumain po ko ng Uber ron. Ayan po yung sinabi ko, pag nakita nyo na po yung parang orange o dilaw na yan na puno, medyo nalalapit na kayo, wala na po yan, 2 kilometro. At yun nga po, pagdating po namin dito, order ko ho kagad ako ng buko. Ayan, natinga pa ako ng buko. Tapos buko ron, ubi buko ron pala, ubi ron. Ang sarap po, tapos kinain namin yung binigay ni na utol na saging. Ayan, syempre sa mga nagbabay, kailangan po yan. At dito, nagkukwentuhan na po kami niya ni Pisan Chino. At yun nga po, ayan, mamaya niya na raw gagamitin niya ang Insta360 niya. At pagkatapos po namin dito kumain at magmekus-mekus, nakipagkwentuhan kami dyan sa mga taga-ibang lugar. Ay, meron taga sa Zamboanga, may taga Calamba, meron kami mga nakasabay na kabait na taga dyan lang sa Los Baños. At yung isang kausap namin ay taga Manila pa. At alam nyo naman, at dito po namin nakasabay si DJ Maratoni ng 90.7. Ayan, nakipagkwentuhan ako kay Kuya Lando dahil binati nga kami noon. Tapos ayan, si Bizantino, hinahanap niya dyan yung pag-shoutout sa amin ni Maratoni. At syempre, ayan, umikot lang po tayo, nagpekot lang po tayo habang nagtatawanan kami dyan ng mga nandyan. Syempre, ayan, nakita nyo naman po yun, nakatambay yung bike natin. Meron din po kaming kasamang bikers dyan. At mamaya-maya lang po, magpapalit na po tayo ng suit natin at talaga naman pong sobra pong pagpinigan nyo po yan, makakaisang timba po yung, joke lang po yan, makakaisang tabo po yung pawis ko. Kaya ayan, kinuha ko na po yung sa bulsa ko yung aking damit na bitbit at tayo magpapalit na at salamat sa sponsor na damit, si Pisan Oyen Martinez at shoutout nga pala po dun sa mga makakalaro ko mamaya. Makapaglaro kahit papano. Ayan, binunot ko na po yung aking kadamitan at syempre, alam nyo naman, kailangan magpalit, sobrang lamig po. Huwag lang tayo magpapakita sa camera at nudity tayo kasi makikita tayo walang bra. Nakita nyo naman po, hindi pantay ang kulay ko kasi lagi lang po tayo nakadamit at lagi po tayo nasa arawan. Kaya ganyan po yung braso ko. Ayan ang pagkasuot ko po, nagpakit na po ako. At hindi na rin po kami nagtagal dyan. 9:30, bumaba na po kami pero may dadaanan pa po kami ni Vincent Gino sa St. Therese. Alam nyo na. At pagbaba po namin dyan, sinetap na nga ni Vincent Gino yung kanyang Insta360. Medyo malamig lang po dyan pero inabot na po kami ng kainita. Ayan, ang ganda po nung kanyang anong tawag dito? Long sleeve na yan. Pero yan ay dry fit po yan. Kaya syempre mga ka-JT, sponsor lang. At yung nga po, alam nyo naman po, bababa na po kami dyan. Kaya ayun, nag-set up na kami, bumaba na kami. Nakita ko naman po yung mga mga nakatambay dyan. Ayan, mga bagong dating, mga paalis, mga order ng kape. Pwede ko kayong kumorder ng kape. Pansit canton, pansit basta yung instant noodles. Pwede kayong magpaluto ng itlog, kape, tapos yun nga, may buko po dyan. Ayan, sina ate, nakakwenta po namin yan. Di ko lang po alam magjowa sila. Tapos may dumating na bago. Ayan, sabi ko, may anaconda nakatabi doon. Pero syempre, joke lang po yun. Pagkatapos po namin dyan, pumanek pala po na foreigner pero bumaba din dahil wala po siyang guide. At ito po, ayan, pababa na po kami. Syempre, medyo dahan-dahan lang po tayo. Madulas po yan. Nakakasalubong ko po yung isang group na sabi ko nalalapit na yan, talagang malapit na. At yun nga po, ito hindi po pwede magmadali dito. Ayan, mga naglalakad, tapos may mga makakasalubong din po ay dito, mga nagja-jogging at saka yung mga foreigner na
gustong-gusto pong pumalig dito. Sobra naman po yung pawis ko dito. Ayan, kulong na naman ang katawan ko, pati ang kamukhaan ko kasi medyo nakaramdam na po tayo ng pag-init. At sa lahat na nagpupunta po dito, pupunta po rito o magpupunta, ingat po kayo at lagi po nating huwag kakalimutan ang bumitbit ng tubig sa sobrang haba po nito na ahon-ahon. Ayan, nakita nyo naman po yung mga nakasalubong ko. Ayan, may guide. Pag may guide po, ayan, nasa likod na yan, ibig sabihin, papanik po yan ng pick 2. Pag wala pong guide, ibig sabihin, hanggang Aguila Base lang yan. At ayun, hindi na po magtatagal natin video. See you on my next video. Babus! Ito na po ay